Ating balikan ang tunay na pagkatao ni Bongbong Marcos at kung ano ang mga magagandang niyang nagawa o kanyang mga achievements bago siya naging Pangulo. Si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ay ipinanganak noong buwan September 13, 1957 sa Our Lady of Lourdes Hospital sa Santa Mesa, Manila. Siya ang ikalawa at tanging lalaking anak ni dating Pangulong Marcos Sr. at dating Congresswoman Imelda Marcos, noong siya ay isang masmos pa lamang. Ang batang Bongbong Marcos siya ay pinag-enroll ng kanyang magulang sa Institution Teresiana o mas kilala sa St. Pedro Povedan, mula 1962 hanggang 1963. Na kung saan natapos niya ang kanyang kindergarten at elementarya. Dahil sa katanyagan at maimpluwensya niyang pamilya ang batang Bongbong Marcos nagpatuloy sa kanyang pag-aaral sa bansang England kung saan siya nanirahan at nag-aral sa isang tanyag at kilalang paaralan sa All Boys Benedictine Abbey, Work School sa Oxford University sa bansang England. Sa kanyang pagnanais na magpatuloy sa pag-aaral, kinuha ni Bongbong ang Masters in Business Administration sa Wharton School of Business, University of Pennsylvania sa Philadelphia, USA. Kaya dito nagsimula ang kanyang karera sa politika. Noong 1981, sa murang edad na 23, nagtagumpay siya bilang gobernador ng lalawigan mula 1983 hanggang 1986. At magmula 1998 hanggang 2007, si Bongbong ay nagsilbi bilang gobernador ng Ilocos Norte, kung saan siya ay nagsilbi ng 3 magkakasunod na termino. Sa panahon ng kanyang panunungkulan, pinaunlad niya ang Ilocos Norte sa isang first-class na probinsya ng internasyonal na pagkilala, na nagpapakita ng natural at kultural na destinasyong mga lugar nito. Sa panahon din ng kanyang pangangasiwa ay naging pioneer ang Ilocos Norte sa wind power technology na mapa hanggang ngayon sa panahon natin ngayon ay nagsisilbing alternatibong mapagkukunan ng enerhiya, hindi lamang sa pangangailangan ng kanyang lalawigan, kundi para sa iba pang bahagi ng Hilagang Luzon. Noong 2007, muling nahalal si Bongbong sa Kongreso, kung saan siya ay hinirang na Deputy Minority Leader ng House of Representatives. Sa kanyang terminong isa sa mahahalagang batas na kanyang inakda ay ang Philippine Archipelagic Baselines Law, Republic Act No. 9522. Ito ay ang batas na nagsasaad, nagpapalawig at nagtitiyak sa mga pangunahing nasasakupan upang proteksyonan ang soberanya na pagmamayari ng bansang Pilipinas, kabilang ang mga isla at kalupaan na sakop ng teritoryo ng bansang Pilipinas. Noong 2010 hanggang 2016, siya ay nanungkulan bilang senador, na pinamumunuan niya ang Senate Committee on Local Government. At noong 2021 ang file ng candidacy si Bongbong Marcos bilang pangalawang pangulo na posisyon. At mala kontrobersiya ang kanyang pagkatalo, which he is only doing in the middle of the recount. Noong 2022 si Bongbong Marcos nang file ng kanyang candidacy bilang isa sa pinakamataas na posisyon na ang kanyang second running mate o pangalawang pangulo. Anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte o sa katawagang ng karamihan Tatay Digong na si Inday Sara. Dahil nakuha ng taong bayan ang tiwala at karisma ni Pangulong Bongbong Marcos, ito ay nakakuha 31 million votes. At buwan ng Mayo 25, 2022, at pinuklama si Ferdinand Marcos Jr. bilang 17th Pangulo ng Bansang Pilipinas. At siya ngayon ang ating kasalukuyang Pangulo. At ang kanyang may bahay na si First Lady Liza Araneta Marcos at biniyayaan ang mahal na Pangulo 3 anak si Sandro, Simon at Vincent. Hanggang dito na lang mga boss. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Thank you so much. Please follow my YouTube channel.